Okay. Magandang araw sa inyong lahat. Today, we will be exploring the fundamental concept in tourism marketing, no? The marketing mix. This framework is essentially for understanding how successful tourism businesses strategically position their products and services in the competitive marketplace. Okay? So, makikita ninyo sa ating slides, will be focusing specifically on the application on marketing mix principles within the Philippine tourism industry. So the beautiful imaginary, you see the representation or the the beautiful imaginary you see represent the incredible tourism potential sa ating bansa. Okay, so kung titingnan ninyo behind this stunning destinations, ito ay may comprehensive marketing strategy na tumutulong para ma-akit o ma-attract ang millions of visitors annually. So, throughout this presentation, so titingnan natin kung paano epektibong ginagamit ng mga tourism o ng mga tourism businesses ang marketing mixed framework para i-showcase ang natural na kagandahan o cultural heritage at a world-class hospitality ng ating bansa. Okay, so before we dive into the details, so i-review muna natin ang ating learning objectives for today's topic. So first, define the marketing mix concept and explain its strategic importance and hospitality and tourism marketing. So, hindi lang ito tungkol sa pag-memorize ng definition na kundi pag-unawa kung bakit mahalaga ang framework na ito para sa mga tourism businesses. And second, to identify and explain the traditional purpose with concrete examples from Philippine tourism. So we'll analyze the real cases now from local tourism industry to illustrate these concepts. And the third, understand the extended 7 P's framework in its specific application to service businesses in the Philippines. So, aalamin natin kung bakit kailangan ng mga service industries tulad ng tourism ng additional elements behind o beyond the traditional framework. Okay. Then yung yung pang-apat. Okay, pang-apat na. So, apply marketing mixed concept to develop effective strategies for Philippine tourism products. So, ito ang pinaka-valuable na take-away dahil nakakatulong ito sa inyo o sa inyong future career sa tourism industry. So, ang mga objectives na ito ay magiging foundation ninyo para sa effective tourism marketing strategies sa hinaharap. Okay, so ano nga ba ang marketing mix? Okay, so ito ay ang kombinasyon ng mga tactical marketing tools na pinagsama-sama sa isang negosyo para makuha ang desired response mula sa kanilang target market. And kung nakikita ninyo, historically, Professor Neil Borden of Harvard University first developed this concept in the 1950s, no? Initially identifying 6 pa ito before, may 6 pa ito, may 6 na elements, no? Product planning, pricing, distribution, promotion, servicing, and market research. No, but in 1960, pinasimple ito ni Jerome McCarthy. So, sa 4 na element na lang na mas kilala natin ngayon bilang
for peace, no? Ito ay ang product, price, place, and promotion. Okay din si Philip Kotler naman, no? So alam naman natin na siya ay kilala bilang father of modern marketing. Ang nagbigay ng mas refined na definition na nagsasabi na ang marketing mix ay the set of controllable tactical marketing tools that the firm blends to produce the response, no? To produce the response, no, it wants in the target market. So para sa Philippine tourism industry, napaka-valuable ng framework na ito. Nagbibigay ito ng structured approach para i-showcase ang ating diverse offering, no, mula sa mga pristine beaches to rich cultural heritage. No, strategic at heritage in strategic at organized na paraan. So hindi pwedeng random ang ating marketing efforts. No? So ang marketing mix ay nagsisilbing comprehensive toolkit na gagamitin ng mga tourism businesses para makabuo ng compelling value proposition para sa iba't ibang market segments, no? Sa pamamagitan ng maingat na pagbalance ng mga elements na ito, ang mga destinations at tourism enterprises ay maaaring effectively na ma-differentiate ang kanilang sarili at makabuo ng memorable experiences para sa mga visitors. Okay, let's proceed to the traditional purpose of marketing. So ito naman ang traditional marketing mixed framework, no, ay binubuo ng apat na elements, no? Ito naman ay known as, 'di ba, alam naman natin na purpose, 'di ba? So these elements form the foundations of any marketing strategy and are particularly relevant for tourism businesses. Okay, so we will start with products. So products represent the entire experience that tourists purchase, including both tangible and intangible components. In tourism, the product extend far beyond physical items to encompass experiences, services, and memories. So halimbawa, no, ang El Nido Island Hopping Tour ay hindi lang tungkol sa transportation, no, sa pagitan ng mga island, no. It's about the entire experience, ang scenic views and knowledgeable guides, kasama na rin ang fresh na seafood, no, na seafood na yung ino-offer nila, no, tuwing lunch, gano'n, no, at ang memories na nabubuo o nabuo ninyo doon, no, o ang mabubuo ninyo doon. Then next natin ang price. So ang price naman ay refers to the amount customer pay for the tourism experience. So this element is unique. Why? Dahil because it's the only one that generates the revenue rather than cost. And strategic pricing decision ay significantly na nag-impact siya kung paano napiperceive ng mga turista ang value ng quality. So isipin nyo, no, kung paanong binago ng Cebu Pacific ang landscape ng domestic travel sa Pilipinas, no, sa pamamagitan ng piso per promotion. So ito ay nagbukas ng maraming oportunidad. Kanino? No? Kanino ba? Para sa mga Pilipino na makabiyahe.
Then ito naman, yung place naman ay encompasses the distribution channel through which tourism products now are made available to potential customers. Kasama dito ang physical accessibility at ang iba't ibang intermediaries na involved sa pagbebenta ng tourism services. So sa Philippine context, kasama dito ang online travel agencies tulad ng Agoda, ano ba yun, direct booking channel, at traditional travel agencies o travel agencies na na may important role pa rin sa certain markets. Now, then, ang last one ay ang promotion. No? Ang promotion involves all activities that communicates the value of tourism products and persuade potential visitors to choose a particular destination or service. Now, from the Department of Tourism's campaign like It's More Fun in the Philippines, no, to social media, marketing and travel, influencers featuring destination like Siargao, no? Promotion creates awareness and drives demand. So kung makikita nyo, these four elements need to work together smoothly to create an effective marketing strategy. So it's not enough to have a great product kung hindi naman accessible ang lugar. Or to have strong promotions but unreasonable price. So each element must be balanced and aligned with your overall business objectives or goals. Okay, let's proceed to product product tourism. Okay, so tingnan naman natin ito. Okay, yan. Okay, the product in the Philippine tourism. So, tingnan natin ang mas malalim, no? So, ang unang P ay product, di ba? So, sa tourism context, ang product ay fundamentally different sa sa typical consumer goods, no? Dahil primarily binubuo ito ng experiences kaysa sa tangible items. No, the tourism product has several layers. Ito, ang una ay core product. No, meron tayong core product, actual product, and augmented product. So, ang core product, ito ang basic benefit, no, na hinahanap ng mga turista. And ang actual product, ang specific features at attribute. At ang augmented product naman, ito ang additional services at benefits na understanding these layers helps tourism businesses create more compelling offerings. So mamaya, so wag nyo kalimutan ito itong sinasabi ko na several layers. So itong core products, actual products, and augmented products. Okay? So ito naman ang halimbawa. Kung nakikita nyo sa pictures, di ba? Ang El Nido, Palawan. No, ang core product nila ay maaaring relaxation o ang escape, no? Habang ang actual product ay kinabibilangan ng limestone cliffs, di ba? Crystal clear lagoons at white sand beaches. No, ang augmented product naman ay sumasaklaw sa quality ng guides, environmental, sustainability practices, at personalized service. Okay? So, proceed tayo sa dito naman sa Banawi Rice Terrace. Okay, so similarly for cultural destination like Banawi Rice Terraces, the product includes not just viewing the terraces themselves, but also hiking opportunities, cultural immersion with the Ifugao people, and learning about their heritage. And of course, cultural practices. No?
So, ito ay isang multi-dimension educational at cultural products. Okay? So, next natin, um, so, even pala for service provider, no, like Philippine Airlines, no, the ano naman, core products is, ano, alam natin na transportation. But their augmented product includes in flight, like quality meals, di ba? Ano pa, entertainment options and overall comfort of the journey. No? So, ito ang dahilan kung nakikita ninyo. So, 'di ba, grabe yung nasa pictures, no? So, kung nakikita ninyo, ito ang dahilan kung bakit mas mataas ang presyo ng Philippine Airlines kumpara sa mga budget airlines, no? So, ibang klaseng karanasan ang binibigay nila. Hindi lang basta transportation, 'di ba? Kung di may dagdag na serbisyo at comfort na kasama. Okay, so sa tourism industry, you're not selling tangible goods. Diba? Ito'y paulit-ulit na lang. But rather experience or experiences and memories. Kaya importante na i-design o i-design ninyo ang product ninyo to deliver exceptional, memorable experience that will encourage positive word of mouth. Word of mouth and repeat visits, di ba? So the most successful tourism products are those that create emotional connections with visitors. Okay? Then, the second P naman is ang price. Okay, so price is the only element in marketing mix that generates revenue rather than cost. So in tourism, pricing is more complex because the product is perishable. No? Hindi tumatagal ang product. And demand is not consistent or fluctuating. So ibig sabihin, hindi pari-pariho ang dami ng customer. So minsan maraming turista kung peak season. Minsan naman, kunti lang. Kung ito naman ay off-season o off-peak season. Okay? So, pricing in tourism serves multiple strategic function. Nagko-communicate ito ng value sa customers. Nagpo-position ng product sa market. At tumutulong sa pag-manage ng demand sa iba't ibang seasons, no? So ang effective pricing ay nangangailangan ng malalim na pag-unawa sa cost at customer perception at value. So ang tourism market ay maaaring i-segment, no, based sa price sensitivity at spending patterns gaya ng makikita natin o makikita nating chart, no? So kung makikita natin dyan, so ang budget travelers ay typically gumagastos ng around 2,500, no, per day. And ang mid-range travelers around 6,000. And ang luxury travelers ay 15,000 o higit pa. So sa ang bawat segment ay may iba't ibang expectation. So at nangangailangan ng tailored pricing strategies. Okay? So tulad nito. Okay, so ito naman, so ang ito ay familiar kayo naman, no? So, alam ko talaga na minsan pag nakita ninyo na-attract din kayo. So ito ang piso fare ng Cebu Pacific o ang piso fare promotion ng Cebu Pacific. No, ay nagpapakita ng strategic promotional pricing na designed para i-stimulate i-dinisenyo upang pasiglahin ang demand tuwing off-peak periods, no? 'Di ba pag off-season, no?
alam natin na matumal. So, yun yung strategy niya. So, ito ang halimbawa ng strategy promotional pricing. So, ibig sabihin, sinasadyang ibaba ang presyo upang makahikayat ng mas maraming pasahero. Lalo na sa panahong hindi naman matao o off-peak season. Okay, so sa pamamagitan ng pag-aalok ng seats na nagsimula sa piso, di ba? 1 peso lang. So, may chance ka na makapag-travel. Pero naman, it includes syempre na kasama dito yung may add-on pa ito. Siyempre, yung tax, no? And fee. So, magkano lang naman yun. So, hindi naman naabot ng mostly, more or less 500, di ba? So, nagkakaroon sila ng mas mataas na chance na mapuno ang mga eroplano, no? Lalo na kapag kaunti ang demand, no? Imbis na lumipad ang flight na may bakanting upuan, mas mapupuno ito o may chance na mapuno ito dahil mura ang pamasahe. Okay, sa next natin, ito naman, so sa kabilang banda naman, ang El Nido Resort, no, ay gumagamit ng premium pricing. Ito ay mula 20,000 to 40,000 per night, no? So, as part of the inclusively positioning strategy. So, they target the high-value travelers, no? Mga guests na may budget at willing magbayad ng higher rates in exchange for sustainable eco-luxury experiences and pristine natural environments. So, in short, guests are paying not just for the accommodation, but for overall experience and high quality experience, no? High quality service, I mean, that comes with the brands. Okay, so let's talk about one of the most pricing strategies in Philippine tourism. No? Ito yung seasonal pricing. So, dito sa slide, kung makikita ninyo, sa slide no, natin, kung makikita nyo dito, example ng Mandarin Bay Resort, no, and Spa sa Boracay. No, kapag peak season from December to May, so nakikita nyo dyan, mataas ang demand, no? Kaya mataas din ang presyo. Okay, so 'di ba? Kung nakikita nyo 16,000 mahigit, 'di ba? So pero pag off peak season naman, o hindi naman siya peak season, from June to November, mas konti ang turista, no? Kaya bumababa ang rates. So, bakit ganito? So, it's all about supply and demand, di ba? So, kapag maraming gustong mag-book, normal, tumataas ang presyo. Siyempre, peak season yun eh, di ba? So, kapag kaunti ang demand, or off-season siya, binababa o binababaan nila ang rates, no, para ma-encourage ang bookings, no, para ma-encourage ang mga guests, no, o ang mga turista na mag-avail pa rin, no. Para sa budget conscious travelers, mas makakatipid kayo kung magta-travel during off-peak months, na tulad ng sinabi ko kanina, from June to November. Pero syempre, may trade-offs, no, like unpredictable weather or limited activities. Syempre, 'di ba? Minsan bagyo, maulan, 'di ba? Alam natin 'yon, no? So in short, seasonal pricing helps hotel earn more during busy months. So, and still attract guests during slow periods. Diba? So, napabalance pa rin. So, it also gives travelers option, no? Depending on their budget and travel goal. So, hopefully, klaro sa inyo ang seasonal pricing, no? Okay, so, let's proceed to sa pangatlong P. So, ito naman yung place. So,
ang place naman ay tumutukoy sa kung paano na-access ng mga turista ang tourism products, no? O ang services. Okay? So sa panahon ngayon, lalo na sa digital age, sobrang bilis ng pagbabago sa distribution strategies. No, may mga bagong opportunities, pero kaakibat may kaakibat ding challenges, no, para sa tourism businesses. So sa tourism, ang distribution ay hindi lang isang channel. No, hindi lang siya isang channel. Ito ay multi-channel o multi-channel na ang approach ngayon, multi-channel na ang approach ngayon. Iba't ibang paraan ang ginagamit para maabot ang mga turista, no? So ang bawat isa ay may sariling advantages at cost. So let's start with online travel agencies. Na ito yung tinatawag nating OTAs, na. So unang-una, online travel agencies tulad ng Agoda, Booking.com, Klook, no, ay naging dominant players, no. Malawak ang reach nila at visible ang mga property sa global market. Pero syempre may kapalit ito na karaniwang may commission fees na minsan 15 to 25%, no, ng booking value. So ibig sabihin nababawasan ang kita ng mga negosyo. Syempre meron silang commission. Then direct booking channel, ito naman, no, kaya ngayon maraming tourism businesses ang nagpo-focus ng direct bookings channel para mabawasan ang dependency sa OTAs, no, kasi 'di ba? Siyempre kung kailangan mong kung hindi ka magdepende ka lang sa OTAs, alam mo may commission naman sila kung magkano yung napagkasunduan ninyo. Pagpalagay natin, no, sa 1,000, kung 15%, ibig sabihin 150 sa kanila. Okay? So, dito naman, sa direct booking, no, kasama dito ang official destination websites, no, tulad ng Philippine.travel. Pati na rin ang hotel o resort websites, no, at airline apps. So, ang direct bookings ay mas maganda sa profit margin, no, dahil walang commission. Pero, syempre, kailangan ng malaking investment sa marketing para ma-attract ang traffic at ma-convert ito into bookings. Okay? So, ito naman ang traditional travel agencies, na hindi rin nawawala ang role ng traditional travel agencies, na lalo na sa mga market tulad ng Japan at Korea, no. Maraming turista doon, no, na mas komportable pa rin sa human interaction, no, yung pupunta sila doon at magbo-book, no, kapag nagpa-plan ng travel, no, mas komportable sila sa human interaction. So ang mga travel agencies na ito ay valuable para sa group bookings at complex itineraries, no, kung may mga trip na maraming destination o activities, no, maraming destination na gustong puntahan o maraming activities na gustong ma-experience. Okay? So next natin ay ito naman yung physical activities, no. Ano ba to? Okay, so pakita muna natin yung physical accessibility. So bukod sa booking channel, no, ang physical accessibility ay crucial din sa place. No, halimbawa, ang pag-upgrade ng Panglao International Airport sa Bohol, no, ay nagbukas ng direct international flight. So dati, kailangan pa ng multiple connection para makarating doon, no?
Ngayon, mas convenient para sa international travelers at tumataas ang bilang ng mga bumibisita. So, dati kasi 'di ba dumadaan pa ng Cebu, din Cebu, sasakay ka pa ng ferry na para makapunta doon. So, ganun. Pero ngayon mas napadali siya. So, ano ang pinaka-effective na strategy? So, dito usually it's more, 'di ba kung nakikita natin, no? Sa kanila ano ba yung pinaka-effective na strategy? 'Di ba? Usually it's multi-channel approach o multi-channel approach, no? Pinagsama-sama ang OTAS, direct bookings, travel agency at physical infrastructure. No, sa ganitong paraan, nababalance ang reach, cost at control at hindi nakadepende sa isang platform lang. Sa tourism marketing, ang tamang distribution sa strategy ay hindi lang tungkol sa kung saan ibebenta ang produkto, kundi kung paano ito magiging accessible, visible, at profitable sa tamang audience. Okay? So next natin, ito naman ang pang-apat na P. Ito ay ang promotion. So, ang promotion ay sumasaklaw sa lahat ng activities na nagko-communicate ng value proposition ng tourism product at nagpipersuade o nag-iinganyo sa potential visitors na piliin ang particular destination o service. Okay, so ang effective promotion ay lumilikha ng awareness, nagbubuo ng interest, nag-stimulate ng desire, at ultimately, nagda-drive ng action. So, ang Department of Tourism Promotion Budget Allocation, gaya ng makikita natin sa chart, ay nagpapakita ng shifting landscape ng tourism marketing. So, ang digital marketing ngayon ay nakatanggap ng pinakamalaking share. So, ilan ba? 40%, 'di ba? So kasama ang social media campaign, influencer partnership at content marketing initiative. No, ang chef na ito ay kinikilala ang fundamental changes na kung paano nire-research at binubook ng travelers ang kanilang trips. Okay, so ang It's More Fun in the Philippines campaign ay kumakatawan sa pinaka successful na tourism branding initiative sa kasaysayan ng ating bansa. 'Di ba? So ito kasi ay nagpa-success dito ay ang user-generated content approach nito. Na ang ini-invite ng mga Pilipino at visitors na i-share ang kanilang sariling It's More Fun moments. No? So, ang kasalukuyang Love the Philippines campaign ay nagbubuo ng legacy na ito habang nire-refresh ang messaging para sa post-pandemic travel. So ito naman yung layunin ng Love the Philippines campaign, no? Then ang influencer marketing ay naging powerful promotional tool sa tourism. So ang travel vlogger at social media, di ba? Social media personalities na nag-features ng destinations tulad ng Palawan, Siargao at Bohol ay
nakakaabot sa milyon-milyong potential visitors gamit ang content na mas authentic at relatively di ba, mas nakaka-relate tayo kaysa sa traditional advertising. So, ang personal narratives ng visual storytelling ay lumilikha ito ng emotional connection na nagdadrive ng travel decision. Then, ang international travel fairs at exhibitions na tulad ng ITB Berlin at World Travel Market sa London ay nanatiling important sa B2B o business-to-business promotional platform. So, ang mga event na ito ay nagbibigay daan sa Philippine tourism stakeholders na makapag-establish ng relationships sa international tour operators at travel agent na maaaring mag-drive ng significant visitors volume. So, ang self-promotion kasama ang airline na mga sales, 'di ba? Set sales, 'di ba? Yung piso fare, mga ganun. So, at limited time offers ay lumilikha ng urgency at nagdadrive ng immediate bookings. So, ang mga tactical promotion na ito ay particularly effective para sa pagbuo ng capacity during shoulder season o paglulunsad ng new routes ng destinations. So, ang pinaka-effective na promotion strategies ay nag-i-integrate ng multiple channel at tactics sa isang cohesive campaign na nagmi-maintain ng consistent messaging habang nag-a-adapt sa different platforms ng audience. Okay? So, ang extended marketing mix ay nagdagdag ng tatlong crucial element. No, ito ang people, process, and physical evidence. Okay? So, ang traditional piece na ito ay kinikilala ang distinctive characteristic ng services, intangibility, inseparability, heterogeneity, at perishability. So, nagpapahirap sa marketing ng mga ito kumpara sa marketing ng physical goods, 'di ba? So, ang people ay sumasaklaw sa lahat ng involved sa service delivery, mula sa frontline staff hanggang sa management at local communities. Sa tourism, ang human interactions ay significantly nag-i-impact sa overall experience. Ang quality ng mga interactions na ito ay kadalasang nagdi-determine kung ang isang visitors ay aalis na, may positive mo, kung halimbawa, kung ang visitors ay aalis na may positive memories o di kaya negative impressions. Okay? Then ang process naman ay tumutukoy din ito sa procedure o mechanisms at flow of activities kung paano dinideliver ang service, ang well-designed process o ang well-designed processes ay nag-i-ensure ng consistency sa service quality at nag-i-enhance ng operational efficiency. Sa tourism, kasama sa process ang lahat mula sa booking system hanggang sa check-in procedure at tour operations. So, ang physical evidence ay kinabibilangan ng lahat ng tangible cues na tumutulong sa customer na ma-evaluate at makabuo ng impression tungkol sa intangible service. So, dahil hindi maaaring i-test muna, i-test
ng mga turista ang experience bago bilhin, no? O umaasa sila sa physical evidence para ma-assess nila ang quality at value. So kasama dito ang facility designs, staff appearance, marketing materials, at digital presence. Okay? Sama-sama ang 7 element na ito. No? So, ang 7 element na ito ay nagbibigay ng comprehensive framework para sa pagbuo ng effective marketing strategies sa service-intensive industries tulad ng tourism. So, ang ano naman natin, next na slides, tingnan natin sa bawat isa, sa additional piece na ito, ang detalyado talaga, no, na magamit ang specific examples na mula sa Philippine tourism. Tubig muna, pahingi ng tubig. So, we will start with, di ba, ito yung, ano na, di ba, additional na lang to. So, ibig sabihin, ito yung panglima. Okay, people, ang people element ay particularly significant sa tourism, no? Dahil ang service delivery ay inseparable sa mga individuals na nagbibigay nito. So, ang human interaction na nangyayari sa buong tourism experience ay profoundly nag-i-influence sa visitor satisfaction at loyalty. Okay, so gaya ng pinakita sa ating radar chart, na kung nakikita niyo dyan, ang Philippine tourism staff ay consistently outperform ng global average metrics tulad ng staff friendliness at cultural authenticity. So ito ay nagpapakita ng natural na warmth at hospitality na nakilala ang mga Pilipino sa buong mundo. No? Kilala bilang isang genuine competitive advantage para sa ating tourism advantage para sa ating tourism industry. Okay? So, ulitin ko. Ito ay nagpapakita ng natural warmth at hospitality na kinikilala ng mga Pilipino sa buong mundo na isang genuine competitive advantage para sa ating tourism industry. Okay? So, dito na naman tayo sa next natin na slides. Okay, ito ay ang tourism frontliner. So, kasama ang hotel staff, tour guides, restaurant servers, transportation providers, no? Dito naman, ito sila ay nagsilbing primary touch point, no, sa pagitan ng visitors at destination. So, ang kanilang knowledge, attitude, at service orientation ay direct na humuhubog sa visitors na experience. So, ito ang dahilan kung bakit ang continuous training at professional development ay essential investment para sa tourism businesses. No, kaya may nagakandak ng seminar, di ba? Training, ganun. And next natin ito naman yung local communities, no? Ang local communities ay increasingly recognized bilang integral sa authentic tourism experience. Sa mga destinations tulad ng Banawi,
tulad ng Banawi, no, ang mga Ifugao people ay hindi lang residente, kundi cultural ambassador na nagbabahagi ng kanilang traditions, craft, at way of life sa mga visitors, no? So, ang community-based tourism initiatives na meaningfully involved sa local populations ay lumilikha ng more authentic experience habang sinusigurado naman na ang mga benefit ng tourism ay nararamdaman o hindi lamang napupunta sa malalaking negosyo o negosyante, no? Kundi tunay ding nararamdaman ng mga residente at lokal na komunidad. Okay? So next natin ay ang tourism educators, no? At trainers. So kasama ang marami sa inyo sa hinaharap, no? May crucial role sa pagbuo ng human capital na nagpapalakas sa industry. Okay? So sa pamamagitan ng pagtuturo ng professional standard, service excellence, at cultural sensitivity sa next generation ng tourism workers, ang educators ay tumutulong na ma-maintain at ma-enhance ang reputasyon ng Pilipinas para sa exceptional hospitality. Okay, so lagi niyong tandaan na ang tourism, sa tourism, ang people ay hindi lang service providers, kundi bahagi mismo ng product. No, maaring mayroon kayong pinakamagandang destination sa mundo. Pero, kung negative ang human interaction, hindi babalik ang visitors. O hindi niya ito i-recommend. O di kaya i-recommend ang experience sa iba. O diba? So sa kabilang banda, ang exceptional service ay maaaring mag-compensate para sa ibang shortcomings at makabuo ng loyal advocates para sa mga business destination. Kaya puli klaro nun. Okay, so before we proceed sa ating kailan na to, ika-20 slides, no? Para masakit na yung lalamunan ko, inom muna ako ng tubig. Wait lang for a while. Okay, so itatanong ko pala ito mamaya. Kailang slides ako uminom ng tubig? Nasa ika-20 na slides. Okay. Okay, let's proceed tayo. So dito naman tayo sa process, no? O ang process element ay nakafocus sa system at procedures kung paano dinideliver ang tourism services. Dito, ang effective process o ang effective processes ay nag-i-enhance ng consistency, efficiency at customer satisfaction habang binabawasan ang cost at service failures. So, ang tourist journey, gaya ng pinapakita sa ating process flow diagram, ay sumasaklaw sa multiple stages, no? Mula sa pre-arrival hanggang sa post-visit. So, ang bawat stage ay nangangailangan ng carefully designed process o carefully designed processes para ma-ensure ang smooth, no, na transition at positive experiences. Ang pinaka-successful na tourism businesses ay dinidetail map ang mga journeys na ito at ino-optimize ang bawat touch point
Okay, so ang standardized tour operation ay nagpapakita ng process design. Process design in action. So sa El Nido, Palawan, ang island hopping tours ay organized sa standard package, 'di ba? From ano to ano ba, tour A, B, C, D, so may mga ganun. So bawat isa ay may established itineraries. Meron ding safety protocols, meal service procedure, at environmental guidelines. So ang standardization na ito ay nag-i-ensure ng consistent quality habang pinapasimple ang operations at customer decision making. And ang entry, no, kasama din ang entry at exit o entry o ang exit procedures na at ang entry at exit procedures sa international gateways tulad ng Ninoy Aquino International Airport, no, ay kumakatawan siya sa critical processes na humuhubog sa first at last impression ng visitor sa ating bansa o sa Pilipinas, no? So ang improvements tulad ng e-gates para sa returning Filipino at streamlined immigration procedure ay directly na nag-i-impact sa overall tourism experience. So ang efficiency ng mga processes o ang process na ito ay maaaring significantly ini-influence ang visitor satisfaction at likelihood to return. Din ang service recovery processes naman ay equally important dahil ang service failures ay talagang hindi siya may iwasan, 'di ba? Sa tourism operation. So ang compensation procedures ng Philippine Airlines para sa delayed flight at hotel protocols para sa handling ng overbooking situation ay nagpapakita kung paano ang well-designed recovery process ay maaaring i-transform ng potential negative experience sa opportunities para ipakita ang responsiveness at care. No, so ang hallmark ng excellent process design ay nagiging virtually o invisible ito para sa customer. Everything simply works smoothly, no. Sa kabilang banda, poorly designed process ay nagiging painfully obvious sa pamamagitan ng delays, confusion, at frustration. So sa tourism industry, ang pag-invest sa process improvement ay kadalasang nagbubunga ng significant return, no, sa pamamagitan ng ng pag-enhance efficiency at customer satisfaction. Okay? Next slide natin ay ang physical evidence. Ang physical evidence element, ito ay ang tumutugon sa fundamental challenge na sa services marketing. Paano gawing tangible ang intangible? Diba? So dahil ang tourism experiences ay hindi maaaring physically i-examine bago bilhin. No, ang customers ay umaasa, 'di ba, sa tangible cues, no, para makabuo ng expectation at ma-evaluate ang quality. So, ang ating bar chart ay nag-highlight sa relative impact ng different physical evidence element sa tourist perception. No, ang cleanliness, no, ay lumalabas bilang
pinaka-influential factors na 90% na nagbibigay diin sa importance ng pag-maintain ng pristine facilities. No, ito ay nagiging mas critical o mas naging critical pa sa post-pandemic era. 'Di ba? So kung saan ang hygiene standard ay directly nag-i-influence sa travel decision. Okay? So, kung nakikita nyo, so ang airport design, kasama din pala, no? Na ang airport design ay kumakatawan sa significant form ng physical evidence na humuhubog naman sa first impression ng visitors, no? Ang award-winning, bongga talaga, no? Award-winning Mactan Cebu International Airport, no, na may distinctive roof design, no, na nag-i-inspire sa ocean waves at paggamit ng local materials, ay agad na nagko-communicate ng Philippine identity at quality. Ang terminal architecture, no, at amenities na set ng positive expectation, no, para sa buong Cebu experience. Diba? Ang ganda, no? Okay, so proceed naman tayo dito sa resort architecture. So dito malapit na tayo matapos, don't worry. Nasa 23 slides na tayo and nasa 27 slides lang yata ito lahat. Okay, so ang resort architecture, ang mga disenyo tulad ng Palawan, tulad ng nasa Palawan, di ba, ay nagpapakita kung paano ang physical evidence ay maaaring mag-reinforce ng brand positioning at values. Ang mga properties tulad ng El Nido Resort ay nag-i-incorporate ng sustainable design principles, no, native materials at architectural elements, no, na nag-harmonize sa natural environment. Okay, di ba? So ang mga design, no, ang mga design choices na ito ay tangibly nagpapahayag ng commitment ng resort sa environmental stewardship at authentic local experience. Ang ganda, no? Ganda hanggang pangarap na lang siguro. Pero sana makapunta din kami ng Palawan. Tayo. Okay. So next natin, ito naman ang digital presence. So dito naman ang digital presence, physical evidence ay naging increasingly important habang nagre-research at nagbubook ang travelers online. Ang high quality website design, professional photography, virtual tour, di ba, yung at authentic guest reviews ay nagsisilbing digital proxies, no, para sa physical experience. Yun na lang yung inaasahan nila, no, na parang maano din nila, ma-imagine, no? So dapat kilalanin ng tourism businesses na ang kanilang digital presence ay bumubuo ng critical physical evidence na nag-i-influence sa purchase decisions long before dumating ang visitors. Again, ang digital presence ay bumubuo ng critical physical evidence na nag-i-influence sa purchase decisions long before dumating ang visitors. So, ang effective physical evidence strategy ay nangangailangan ng consistency sa lahat ng touch point para ma-reinforce ang brand identity at quality perceptions mula sa quality design hanggang sa staff uniforms, marketing materials, at digital asset.
ang mga tangible elements na ito ay um, ano collectively nagko-communicate kung ano ang maaaring asahan ng visitors mula sa intangible experience na hindi niya siguro nakita yung ibang so ipapakita ko wait lang, parang hindi niya nakita yung ibang slides. Okay, edit ko lang saglit para makita niyo. Okay, tingnan, edit ko lang, wait lang edit ko lang. Okay, yan na siguro. So, hopefully klaro na. Yan. Okay, yan. Klaro na ba? Okay, so, ipapakita ko lang. Yan. So, para makita ninyo yung mga physical evidence strategy. Yan. Okay. Social media. Online. Digital evidence. And yan. Okay, so hopefully naklara ninyo na. Okay, so proceed tayo dito sa case study. No, ito ay dapat sana ako ng case study about naman sa ibang lugar o sa ibang yung mga sa ibang tourism destination sana. So, alam ko naman busy kayo, so hindi ko na lang kayo papagawain na. So ito ay lang siya, papakita ko lang, then kung ipapaliwanag ko lang itong Boracay Island Marketing Mix naman. So ito, i-apply natin ang 7P's framework para ma-analyze ang isang konkretong halimbawa. No, sa Boracay Island, ang case study na ito ay nagpapakita kung paano strategic na ginagamit ng isang premier Philippine destination ang marketing mix para ma-maintain ang competitive position nito. Lalo na pagkatapos ng environmental rehabilitation. Then, para sa product, ang Boracay ay nag-o-offer ng distinctive combination ng natural asset at develop amenities, di ba? Then primary products, ang products na ito o ang products nito ay ang white beach na may famous powdery white sand. Tama, di ba? Then complemented by water activities, vibrant nightlife, at diverse dining option. So, ang island ay nagpo-position sa sarili nito bilang versatile destination na nag-a-appeal sa multiple segments mula sa party seekers hanggang sa families at luxury travelers. Okay, so sa term ng price, ang Boracay ay gumagamit ng sophisticated seasonal pricing strategies na may 30 to 50% differential sa pagitan ng peak season, di ba? And off season. So ang approach na ito ay nag-optimize ng revenue habang minamanage ang demand fluctuations. Ang different accommodation categories mula sa budget hotels hanggang sa luxury resort ay nagki-cater ng various price segment. Okay? So, hopefully klaro tayo sa product and price. So, proceed tayo sa place naman. Para sa place naman, so ang Boracay ay gumagamit ng multiple distribution channel.
kasama ang global OTAS, di ba OTAS, alam niyo yung meaning online travel agencies, di ba? And ay online travel sana ba tayo? Then, a direct booking platform, traditional travel agencies, and ang improved airport pala, no? Ng Katiklan, no, ay significantly nag-i-enhance ng physical accessibility. 'Di ba? So, binabawasan ang transport times at pinapabuti ang arrival experience. So, ang proximity ng island, ang proximity ng island, sa major domestic hubs ay nagpapalakas din sa competitive position nito. Okay? So, next natin ang promotion strategy. Ang promotion strategy ay significantly involved pagkatapos ng rehabilitation ng island. So, ang better than ever. So, familiar kayo dyan, no? Better than ever campaign ay specifically tumutugon sa concern tungkol sa environmental quality habang hina-highlight ang improvements. Ang Boracay ay nag-i-embrace din ng digital marketing na may heavy social media presence at strategic partnerships sa influencer na nagpapakita ng renewed beauty ng island, no? Renewed beauty ng island. So, ang people element naman ay na-address sa pamamagitan ng comprehensive training program para sa hospitality staff at guides. No, kasama ang community engagement initiative na involves ang local stakeholders sa tourism governance. Ang accreditation system ng Department of Tourism ay tumutulong na ma-maintain ang service standards sa buong island. Dito sa process naman, process improvements ay ang central na rehabilitation ng Boracay, kasama ang implementation ng streamlined tourist entry procedure. Diba? So, and environmental compliance monitoring and waste management system. Ang daily visitors cap ay kumakatawan sa process innovation na design para maiwasan ang over-tourism at environmental degradation. Okay, so finally, ito naman yung pang-pito. No, ang physical evidence transformation ay perhaps ang pinaka-visible na outcome ng rehabilitation na may cleaner beaches, improved infrastructure, at enhanced public facilities. No? Ang visible enforcement ng environmental regulations ay nagbibigay ng tangible evidence sa commitment ng islands. Islands sa sustainability. So, ang comprehensive approach na ito ay nagpapakita, no, kung paano ang seven na P's framework ay maaaring gumabay sa strategic repositioning ng isang destination na humaharap sa significant challenges. Okay? So, dito naman tayo sa ang marketing mix framework. No? Dito naman tayo. Ang marketing mix framework ay nagbibigay sa tourism professional ng structured approach para sa pagbuo ng comprehensive strategy
hayaan niyo akong i-outline ko ang systematic process para sa pag-apply ng seven na P's na sa Philippine tourism businesses. So, kanina, di ba, inano natin yung 7 P's, no? Yung paano siya in-apply doon. Pinakita ko doon sa case studies na sa Boracay. Dito naman yung para ano ba to? Mas structured, no? Professional, ito ay ang nagbibigay sa tourism professional ng structured approach para sa pagbuo ng comprehensive strategy. Okay? So, ang first step natin, so ang unang hakbang ay ang market analysis. So, kinabibilangan ng pagbuo ng malalim at napag-unawa sa inyong target segments. Kasama dito ang pag-research sa kanilang demographics, psychographics, needs, preferences, at behaviors. Para sa Philippine tourism businesses, ito ay maaaring mga hulugan ng pag-distinguish sa pagitan ng preferences ng different international markets. Halimbawa, ang Korean tourist ay typically naghahanap ng different experiences kaysa sa European visitors. Okay? So, next ay ang competitive assessment, kung saan ina-analyze ninyo kung paano mag-position ang competitors sa pamamagitan ng kanilang market mix strategies. No? Ang analysis na ito ay tumutulong na ma-identify ang gaps at opportunities para sa differentiation. Halimbawa, kung karamihan ng resort sa inyong area ay nag-o-offer ng similar products at similar din ang price, no? Similar products sa similar price points, ay maaari kayong mag-identify ng opportunity para i-target ang isang underserved segment o mag-o-offer ng distinctive experiences, no? Para unique. Okay? So, ang pangatlong hakbang ay ang marketing mix development, kung saan dinidesign ninyo ang bawat element ng 7P o ang 7 P's, no? Para suportahan ang intended positioning ninyo at makabuo ng cohesive tourism experience. So, ang kay dito ay alignment. So, alignment, lahat ng elements ay dapat magtulungan para mag-deliver ng consistent message at experience. So, ang premium pricing, halimbawa, no, ay dapat i-match sa superior product quality, explosive distribution, sophisticated promotion, well-trained staff, efficient process, at upscale physical evidence. Okay? Then, the last one ay ang implementation and monitoring. Ang implementation and monitoring ay kinabibilangan ng pag-i-execute ng inyong marketing mix strategy habang continuously tinatrack ang performance metrics at nangongolekta ng customer feedback. So, ang tourism market ay dynamic na may changing customer preferences, emerging technologies, at involving competitive landscapes. So, ang successful
tourism businesses ay nag-a-adapt ng kanilang marketing mixed elements bilang response sa mga changes, bilang response sa mga changes na ito. Okay, so ang framework na ito ay ano siya no? Maaaring i-apply sa business no, sa business ng at lahat ng sizes sa loob ng tourism ecosystem. So mula sa small community o small community-based tourism initiatives hanggang sa large integrated resort. So ang principles ay nananatiling consistent bagaman ang specific applications ay nagva-vary based naman sa inyong resources, target market at business objectives. Okay? So, as we conclude our discussion of the marketing mix and tourism, so let us highlight the key insight that should inform your understanding and application of these concepts. Na una, ang integrated approach ay essential. Ang marketing mix element ay interdependent at dapat magtulungan ng cohesively para makabuo ng effective tourism marketing strategy. No, ang consistency sa pagitan ng element tulad ng premium pricing na paired sa sa service quality ay nagpapahina ng inyong overall effectiveness, no? So ang pinaka successful na tourism businesses ay nag-i-ensure ng alignment sa bawat marketing element, marketing mix element. Ang pangalawa, ang extended framework ay particularly valuable para sa service-oriented businesses tulad ng nasa Philippine Tourism. No, ang additional 3 P's tulad ng people, process, at physical evidence ay tumutugon sa unique challenges ng marketing intangible experiences at tumutulong na makabuo ng more comprehensive strategies na kinikilala ng complexity ng service delivery. Then, pangatlo ay ang people-centered people-centered approach ay nagle-leverage ng isa sa greatest competitions advantages ng country o ng Pilipinas. So, ang Filipino hospitality ay kinikilala sa buong mundo at dapat i-emphasize ng tourism businesses ang distinctive strength na ito sa kanilang marketing strategies. So, ang pag-invest sa people sa pamamagitan ng training, fair compensation, yun talagang pinaka-importante, no? At career development ay nagbubunga ng significant return sa pamamagitan ng enhanced service quality at customer satisfaction. So ang pang-apat naman ay ang dynamic adaptation ay necessary sa rapidly changing tourism landscape ngayon. So ang marketing mix ay hindi static formula, kundi flexible framework na dapat mag-evolve bilang response sa changing market condition, emerging technologies, shifting customer preferences, at competitive pressure. So, ang successful tourism business continuously monitor ang performance at ina-adjust ang kanilang marketing mix element accordingly. So, para sa inyo bilang future tourism professional,
ang pag-unawa sa mga concept na ito ay hindi lang academic. Ito ay essential para sa paglikha ng memorable guest experience, sa pagbuo ng sustainable competitive advantages sa challenging global industry. Ang marketing mix ay nagbibigay ng structured approach sa complex task ng tourism marketing and tumutulong sa inyo na gumawa ng strategic decisions na nagdadrive sa business success. So, tandaan na ang tourism ay fundamentally tungkol sa paglikha ng experience, no? na nag uh, na nag-treasure at at i-share ng visitors, no? Ang marketing mix ay tumutulong sa atin na i-design, i-deliver at i-communicate ang mga experiences na ito sa mga paraan na nagbe-benefit, no, sa parehong visitors and host communities. So sa pamamagitan ng pagmaster ng mga concept na ito, mas magiging equipped kayo para mag-contribute sa continued growth at development ng Philippine tourism. Okay, so thank you for being part of today's discussion. So, let us keep growing, innovating, and making tourism more meaningful. Okay, so ito naman yung reference. So, pwede nyo yung tingnan para kung gusto nyo pa mas marami pa kayong ma-learn. Okay? So, once again, thank you everyone. Ito pala, may tanong pala ako kanina. Ano yung sabi ko? Sa anong slides ba ako? Uminom ng tubig. Okay? Then, yung sinabi ko kanina, natandaan nyo yung tatlong, ano yun? Wala ako kanina na sinabi na online travel agency. Okay, so wait lang. Sabay tayo sa payong ko. Okay, so unang tanong, ito yung tanong, no? So, the tourism product has several layers. Una, anchor products, actual products, and ano yung isa? Augmented products. So, and ano pa yung tanong ko? Sa anong slides ba ako uminom ng tubig? Okay, ito yun yung okay, and ang time pala ngayon ay 2:07 AM na. Pero nagre-record pa rin ako. Babush! Thank you everyone!